pagpapala ang ihawa para sa kabataan. Bansang Moro ay tagumpay, bunga ng pawis, dugo at buhay. Kapayapaan, katarungan ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsa Moro. Bangsa Moro, Bangsa Moro, lagi kang mamahalin. Walang pipigil sa damdamin, mga pangako'y tutuparin. Habang buhay kami sa'yo'y magbabantay, mananatili sa puso't isipan. Ang kahapong humintay na nagbuwis ng buhay, nasa piling ka ng may kapal. Bansang Moro ay tagumpay, bunga ng pawis, dugo at buhay. Kapayapaan, katarungan ay ating nang nakamtan. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagpalain Bangsa Moro. Road to Moral Governance. Yayan kanu mapya parangayan kanu kapang gobyerno ng Bangsamoro. Ito'y tumutukoy sa mga patakaran, gawin at proseso na ganap na naayon sa prinsipyo ng lubos na pagtatalaga, debosyon, katapatan, hustisya at integridad. Road to Moral Governance. Yayan kanu mapya parangayan kanu kapang gobyerno ng Bangsamoro. Hinihimok ang bawat nasasakupan na magsilbi ng patas at tapat na walang halong katiwalian. Road to Moral Governance. Yayan kanu mapya parangayan kanu kapang gobyerno ng Bangsamoro. Handog sa inyo mula sa tanggapan ni Bangsamoro Parliament Member Muhammad S. Yacoob na naglalayong upang maipahatid ang tamang kaalaman tungkol sa pangangasiwa ng gobyernong Bangsamoro. Road to Moral Governance. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kabangsamoro namin sa loob at labas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na patuloy na sumusubaybay sa ating programa na tinatawag na Legislative Advocacy on the suporta po sa ating mahal na Chief Minister, Honorable Ahog Balawag Ibrahim, mula po sa opisina o tanggapan ni Honorable Dr. Muhammad S. Yacoob, Member of the Parliament, at the same time Minister of Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Ngayon po mga kabangsamoro, araw po ng Lunes, Friday, no? Biyernes, mga Bangsamoro. Mubarak sa atin lahat sa araw na ito. Nasa ika-September na po tayo, no? September 17, 2021. Sa kasalukuyan po ay nandirito rin po tayo sa may studio ng Office of the Member of Parliament, Muhammad S. Yacoob, sa may compound po ng MAFAR, Government Center, Cotabato City. Mga kabangsamorom, nasa ika-episode 48 na po tayo, no? So, parami po yung ating episode sa programang ito at alhamdulillah, talagang napakalawak na usapin, itong usaping moral governance, lalong-lalo na po sa ating mga iba't ibang mga ministro, no? sa BARM, kung saan napaka importante po na malaman natin kung ano po yung kanilang directly or indirectly support to the advocacy of our good Honorable Chief Minister
sa kanyang advokasya na moral governance sa BARM. Mga kabangsamoro namin, alhamdulillah, magsama-sama tayo sa loob ng isang oras inshallah ta'ala. At para sa inyong kaalaman ay live din po tayo sa Facebook, and then pati po sa YouTube, no? So kung maaari po ay yung mga comments nyo ay malaking tulong sa atin yan, sa ating programa. Inyong mga likes at kung maaari po ay pakishare natin para mas maraming mga kababayan natin na maabot nitong programang ito, inshallah. So ngayong araw ay ang pag-uusapan po natin ay patukol po, no? So kung ano po yung suporta po ng isa sa mga ministry natin sa BARM, itong tinatawag natin na Ministry of Indigenous Peoples Affairs, no? Or MIPA, na pinanumunuan ng ating butihing minister, Honorable Minister Melanio Ulama, at the same time member of the parliament din po, representing the our IP brothers and sisters sa Bangsamoro. So alhamdulillah, ito po yung pag-usapan na very interesting po nito, no? So lahat tayo nakukuha natin. So ngayon malalaman natin kung aside from the perspective of the MIPA, kung ano po yung mga ginagawa bilang isang suporta po, tulong po sa ating Chief Minister, ay mahalaga din po malaman ng ating mga kababayan kung ano po yung pananaw ng ating mga kapatid na mga IP tungkol po dito sa usaping moral governance po. So kaya mga kapatid, mapalad po tayo na nandito mismo po sa atin, ating pong panauhing pandangal ngayon, ang isa po sa mga opisyal ng MIPA, ang Executive Assistant 5 po ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Walang iba po kundi si Sir Felino B. Samar. So mapalad po tayo dahil nandito po siya sa atin at mismo po magandang hapon rin po, sir. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat. Fio bagi muyag budek luhanay de Indigenous people sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ay nagpapasalamat na ako ay naimbitahan sa programang ito upang mailahad ang mga programa, ang mga activities, ang mga accomplishment ng Ministry of Indigenous People sa pamumuno ni Minister Melanio Ulama sa lahat ng stakeholders ng Indigenous People sa loob ng BARM at kanilang maunawaan ang kanyang mga activities at mga accomplishment. Sir, maraming salamat po sa pagbati, lalo na po na sa ating mga mahal na viewers, na kung saan ay pinapanood po itong ating pag-uusap po sa hapon na ito. Sir, una-una po ay mahalagang malaman ng ating mga kababayan, maging IT man o kahit hindi po IT, dapat po maintindihan nila kung ano po ba itong MIPA, sir. Ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs ay created under Section 9, Article 3 of the Republic Act 11054 that the Bangsamoro should create an office for the indigenous people which serves to protect and promote the right of the indigenous people within the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao with regards to their customs, traditions, belief, and institution. It is the agency, the primary agency to protect the rights and well-being of the indigenous people within the BARM. Mashallah. So, alhamdulillah talagang with this minister, sir, ministry, ay masisiguro po natin yung rights ng ating mga indigenous people ay maprotektahan po.
Yes, sir. Yan po, alhamdulillah. And then at the same time, sir, yun din po ang mandato po ng minister, yung binanggit niyo po kanina. Yes, yun po ang mandato ng Ministry of Indigenous People na siya ang mag-protect, mag-promote, mag-preserve sa karapatan ng mga indigenous people sa loob ng BARM at siya ang pangunahing ahensya ng Bangsamoro government upang maggawa ng mga batas ng mga pulisiya para sa kapakanan ng mga indigenous people sa loob ng BARM. So, napakaganda sir, no? So, yun po mga kabangsamoro ang mandato po ng tinatawag nating MIPA po, Ministry of Indigenous Peoples Affairs, ayon po sa pagkabanggit ni Sir Fileno, no? Sir, baka maaari mangalaman ng ating mga kababayan kung ano po bang mga programa ng ministry na to para mas lalo po nilang maintindihan, sir. Ang programa ng Ministry of Indigenous People ay nakapagbigay ng mga financial assistance sa mga indigenous people among the poorest of the poor of the indigenous people within the BARM sa lahat ng mga nangangailangan at may programa din siyang medical assistance, educational assistance, and also including burial assistance for the indigenous people within the BARM. At nagkakaroon din siya ng mga relief distribution at medical outstretch within the 5 provinces in the BARM. So puro assistance, sir, financial, medical, educational, merong burial, no? May Na assistance. Opo, lalo po doon sa mga kababayan nating mga indigenous peoples na nangangailangan. Kanina po sir, nabanggit no po yung patungkol po sa sila din po yung gumagawa ng mga pulisiya, mga batas. Meron na po ba tayo sir nagawa ang tanggapan po ng ating Honorable Member of the Parliament na mga batas or pulisiya na tutulong po doon sa kapakanan ng ating mga indigenous people? Sa ngayon sir, I think if I'm not mistaken, the Indigenous Peoples Code ay on its second reading na sa plenary, na kung saan ang IP Code ay na-draft 2 months ago with Minister Ulama, who is the chairman. The co-chairman is MP Romeo Saliga, that the Indigenous Peoples Code is the Bible of the indigenous people, because in the IP Code nandoon yung mga rights, karapatan ng mga indigenous peoples sa loob ng IP Code na yan, na kung saan nandoon nakasulat yung 4 bundles of rights ng mga indigenous people, katulad halimbawa ng right to self-governance and self-determination, human rights, right to ancestral domain and ancestral land, integrity, right to social justice and human rights, and then right to cultural integrity. For bundle of medyo malawak po sir yung no? Saan ay may tinatawag nating kababayan for bundle of rights, no? Na so yun po sir sa panig po ng legislative actions po, no, na makakatulong sa ating so yun po sir sa good to know na this is second reading na, and then inaasahan po natin po sir na may ipapasa sa parliament na mga kailan second reading and then nasa committee na yan, nasa committee level na. At I hope na ang ating Chief Minister ginawa niyang isa sa mga priority bill ang Indigenous Peoples Code, na inaasahan namin within this year na maaprubahan na sa plenaryo at maisabatas na ito upang ma-implement na kung ano yung nakasulat doon sa Indigenous Peoples Code na yan. Sabagat yan ang pinakahihintay ng mga indigenous people, sabagat may mga batas ng nasyonal na hindi na-implement dito sa BARM kasi nga doon sa jurisdiction, katulad halimbawa ng delineation of land. The NCIP wants to implement that law, but there is a resolution 38 pending the distribution or the delineation of land.
because of that jurisdiction, the Resolution 38 pinahinto, mayroon siyang cease and desist order para i-implement yung batas na yun ng NCIP. At mayroon kaming pag-uusap ng NCIP na it is the MIPA who will implement it. So pag nagawa na natin yung yung code na yan, yun yung magiging magiging key para ma-implement yun, sir, no, ng MIPA po. Pag Yun na nagawa po yung ang batas pinakabuhay ng mga indigenous people. Masya. Ayun yun ang pinaka-Bible nila, Biblia nila, na doon natin makikita ang lahat ng mga karapatan ng mga indigenous people within the BARM. Sir, anong feeling ng mga kapatid natin, mga IPs, na nalaman nila itong mga development na to, na tumatakbo na sa BARM, yung mga assistance na ginagawa ng MIPA? Ano yung feeling ng ating mga kababayang IPs? Ang feeling ng mga kababayan nating IP ay tumatakbo na itong Indigenous Peoples Code na inaasahan nila within this year, may implement na yun sapagkat ito na ang kanilang pinakahihintay. At hindi lang yung Indigenous Peoples Code yung ginagawa ng BARM ng MIPA para ma-implement na, pati na yung mga pag-craft ng mga batas on the selection of IPMRs. Mayroon na siyang guidelines on the delineation na. At nag-crafting kami ng mga memorandum order para sa financial assistance, educational assistance para sa mga indigenous people. Alhamdulillah. Sir, baka mabanggit natin sa mga kababayan natin kung ano na po yung mga, alam ko maraming accomplishment po natin, no, sa MIPA. Pero we just want to share to them yung mga significant, very significant accomplishment na nagawa natin sa MIPA. Maraming mga significant mga accomplishment na nagawa ng MIPA. Katulad halimbawa na we provide legal assistance, para sa mga katutubo na mga nangangailangan ng legal assistance ng MIPA. Mayroon din kaming training on conflict resolutions, and then nagbibigay rin ng relief distribution sa mga affected area na kung saan na may mga kaguluhan, at nag-issue ng certificate of tribal marriage, and also nag-issue ng accreditation of tribal membership sa lahat ng mga indigenous within the BARM. At maraming mga conflicts within the BARM na kung saan nandoon ang MIPA to resolve those problem. Kaya pagtulungan kami sa mga different agencies katulad ng MPOS, katulad ng MENRE, and then the other offices para ma-resolve yung mga conflict doon sa mga, lalong-lalo na sa mga area sa South UP. Nakikipag-ugnayan kami sa mga police, sa local government unit at sa barangay para ma-resolve yung mga cases. And then also, within the BARM, we organize the tribal leaders, the tribal elders, from the barangay, from the municipal, from the province, and to the regional level. All of the tribal leaders and tribal elders are organized from the barangay up to the region. The whole BARM, sir? The whole BARM, up to Tawi-Tawi, Up to Tawi-Tawi. Hulu, Basilan. There we have already organized the tribal leaders in those provinces. What about, sir, somewhere in Lanao del Sur? Meron ba tayong mga IP? Marami tayong IP sa Lanao del Sur. When in fact, last month, we came there for the tribal leaders, for them to take oath. Take oath. And then, nagpapasalamat kami sa mayor ng Lanao del Sur, dito sa Kapatagan, na binigyan sila ng office doon sa Office of the Mayor. Binigyan sila ng isang office doon para lahat ng mga transactions, lahat ng affairs, lahat ng concerns ay matutugunan ng mga IPMRs na nandoon at saka yung mga tribal leaders na nandoon.
Interesting, sir. Sir, alam ko marami pa po yan, pero pagkalipas ng 1 minuto, babalikan natin yan, sir. Mga Bangsamoro, huwag kayong alis dyan. Babalikan namin kayo. Assalamualaikum mga bapa! Kumusta po kayo? Ano pong pinagkakaabalahan ninyo? Asan si Babu? At bakit di ninyo kasama ngayon? Waalaikumsalam. Sa ngayon, wala kaming masyadong ginagawa. Dahil sa pandemic ay di kami makalabas. Gaya ng dati. Taga saan kayo at bakit kayo naparito sa amin? Anong inyong sadya? Mula po kami sa Bangsamoro Government. At naparito kami upang kayo bisitahin at kamustahin kasama ang iba pang kapwa ninyong mamamayan sa inyong komunidad. Alhamdulillah, mabuti at napag-isipan ninyong kami bisitahin. Matagal-tagal din na panahon na kami naghihintay at nagnanais na mapansin at magkaroon ng ugnayan at puwang upang ang aming mga tinig at suliranin ay inyong malaman at maparating sa tamang kinauukulan. Nang sa ganon ay mabigyan ng angkop na solusyon at lunas ang aming matagal na mga hinaing. Kaya nga po kami naparito upang kayo aming makausap kasama ang inyong mga kabangsamoro mula sa iba't ibang sectors sa inyong lugar. Kaya tara na mga kabangsamoro sa lugar ng ating pagtitipunan. Usap tayo, kami nakahanda upang kayo'y pakinggan at ang bawat tinig nyo na ibabahagi at ipagkakatiwala sa amin na makakabuti sa pangkalahatan ay aming ipapaabot sa tamang kinauukulang ahensya. Kaya halina po mga kabangsamoro namin na makapag-upisa na tayo sa ating usapin. Mga Bangsamoro, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, balikan ko yung very interesting yung mga accomplishment natin na kinakailangan malalaman ng ating mga kababayan sa bansa. Yes. Ano pa po sir yung mga iba po mga significant accomplishment natin na nagawa sa bansa? Ang mga iba pang mga significant na accomplishment namin sa ngayon ay mayroon kaming pinapatayo ng mga tribal hall Tribal hall. sa mga bawat probinsya at sa mga ibang mga munisipyo para kung saan kung magkakaroon ng mga meetings o gathering sa mga indigenous people ay doon sila magtitipon sa tribal hall na yon. At isa pa ay marami kaming mga tinutulungan ng mga IPs ngayon, lalong-lalo sa financial assistance nila ngayon. Kasi sa ngayon, mayroon tayong pandemya na hindi sila makapag-concentrate na magtrabaho, lumalapit sa MIPA. Ang iba naman ay binibigyan namin ng mga rice at tumihingi kami ng tulong sa Task Force Tabang para mabigyan sila ng ayuda yung mga indigenous people. Yeah. Sir, meron ba tayo data para ma-share natin kung gaano karaming pamilya ang nabigyan ng ayuda or nabigyan ng financial assistance or other assistance na nasa MIPA po? As of now, I don't have a data on that, but sa ngayon, kanina, may mga pinirmahan akong mga cheque para sa mga indigenous people within the 5 provinces in the BARM. So, equitable distribution. Equal distribution, equitable distribution. So, Dinivide namin yung aming financial assistance per quarter, dinivide namin per province. Para lahat maka-avail, hindi lang dito sa Maguindanao, pati na rin yung mga kapatid naming mga indigenous people sa Island Province. Island Province. Saan ba sir yung pinakamaraming bilang ng mga kapatid nating IPs? Ang pinakamaraming indigenous people sa loob ng BARM ay dito sa Maguindanao po. Rin. Sa Maguindanao ang pinakamarami. Mga estimated how many percent? They are now more than, I think, 200,000. 200,000. Yes. Okay, mashallah. Alhamdulillah. Sir, interesting sa akin yung legal assistance na mga accomplishment niya. Ano po example ng mga legal assistance na yun? Yung legal assistance na provide ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs, katulad halimbawa, last July, pumunta kami ng Manila to rescue the 8 young people who applied for military. Pero pagdating doon sa Manila, may nanloko sa kanila.
hiningaan sila ng pera, sabi nung recruiter nila, ibenta ninyo ang mga lupain ninyo para may pambayad tayo sa pagpasok ninyo bilang sundalo. Ngayon, na hindi natuloy yung kanilang pag-apply ng pagkasundalo sapagkat yun nga na illegal recruitment sila. Kaya, immediately, sabi ni Minister Ulama, you rescue them. Sapagkat humingi sila ng tulong sa MIPA, nagsulat sila, kaya humingi sila ng legal assistance kung paano namin sila ma-rescue and paano mabigyan ng kaukulang parusa o aksyon yung nag-recruit sa kanila. So sa ngayon, I think nasa korte na yung kaso. Nasa korte na. Talagang effective yung yung assistance na binigay natin sa anim yun sir, no? Yung mga nag-apply. Pito sila sir, pito pito. sila. Well, in fact, hindi lang sila pito 14 sila. 14. Pero yung 8 lang ang nag-file ng kaso. Okay. So wala silang kakayahan nga kumuha ng attorney. Okay. Sumulat sila sa amin and then bigyan namin aksyon through sa aming legal officer. Sir, interested din yung yung certification of marriage ba yun? Sakop pa ba yun ng MIPA, sir? Sakop ng MIPA ang pag-i-issue ng Certificate of Tribal Marriage. Tribal marriage. Yes. Sapagkat may mga, ang tawag sa amin is kepeduan. Yung kepeduan na yun, magsisilbi bilang isang pari o bilang isang imam, siya yung magkakasal doon sa mga indigenous people na mag-aasawa. Okay. At ang MIPA ang mag-i-issue ng Certificate of Tribal Marriage na kung saan, lalong-lalo na sa ngayong kapanahunan, magagamit nila sa kanilang IPs. Yeah. At magagamit nila sa pag-aaral ng kanilang mga anak sapagkat requirement yung marriage certificate ng mga magulang. At hindi lang yun, nag-i-issue din ng Certificate of Tribal Membership na kung saan yung tribal membership mo may papakita mo kung ikaw ay mag-apply, mayroong certain level na kung saan mabibigyan sila ng pabor kung malalaman na sila ay mga indigenous people. So kinakailangan mayroon kang certificate of tribal membership para patunay na ikaw talaga ay isang indigenous people. Para magamit mo yung parang pabor na binigay para sa ating mga sa mga indigenous people. Opo. Sir, sige po, bago tayo pupunta doon sa moral governance, ano po yung parang ways forward po ng ating ministry sa ang ways forward ng Ministry of Indigenous People sa ngayon ay naaprubahan ng MFBM yung 10 additional mga positions na base doon sa ating admin code at naaprubahan ng MFBM. Ito ngayon ang i-fill up ng MIPA, kaya't kami ay humahanap ng mga qualified empleyado ng mga indigenous people para ma-fill up yung 10 posisyon na naaprubahan ng MFBM. At ganoon din, ang way forward namin ay ang mga programa na na-implement ay madagdagan pa ng ating gobyerno, ng BARM, para mas marami pa siyang matutulungan ng mga indigenous people. At ganoon din, ang way forward namin, sana ma-approve na ng Parliament yung Indigenous People's Code na pinakahihintay ng mga katutubo. Okay. So yung pinaka-asam-asam, no? And then inasahan ng mga kapatid nating katutubo within a year ay maipasa po yung Indigenous Code, no? Tipo sa... At ang iba pang mga programa ng MIPA ay lalong-lalo na sa ngayong pandemic ay nagkakandak kami ng training in partnership with MBST test na kung saan magte-training ang mga indigenous people on agriculture, training on weaving, training on carpentry,
and also for driving para magamit nila sa kanilang paghahanap buhay. Sabagat kadalasan sa ngayon ang mga indigenous people mostly are farmers. So habang sila ay hindi pa makaka-harvest, magagamit nila yung kanilang skills like carpentry, like driving para pandagdag sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Yan ay kasalukuyan pong ginagawa ng MIPA. Yes, yes sir, yes sir. Magaling. Mashallah, sir. Sige po. Papasukan na natin, sir, yung usaping moral governance po. Unang-una, sir, ay sa inyo pong pananaw bilang isang executive assistant po ng MIPA, ano po yung inyong sariling pananaw patungkol sa usaping moral governance, sir? Bilang executive assistant, ang aking pananaw sa moral governance, firstly, I must to define what is moral. Moral is it is a standard norms of living. Ano ang standard norms of living? Kung ihambing natin ang standard of living sa ating trabaho, ay magtrabaho tayo ng maayos sa takdang oras. Or lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Or magalang ka sa pakikitungo mo sa iyong mga kliyente sa lahat ng mga nangangailangan. That is the standard norms of living in terms of our work. Ang pag-aalaga sa lahat ng property ng Bangsamoro at pantay-pantay at makatarungan ang iyong paglilingkod o ang iyong serbisyo sa BARM. Ang hindi mo gagamitin ang iyong tungkulin para sa iyong sariling kapakanan at hindi ka tatanggap ng kung anumang mga suhol na yan. At gagamitin mo ang iyong talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa BARM ay patuloy na maitaas. At kinakailangan maglingkod ng tapat at mahusay sa BARM, lalo na sa Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Talaga malawak, sir, yung ang inyong pong pananaw patungkol sa usaping moral governance, no? Yan po ay inyong sariling pananaw. Of course, standard norms of living, and you define it. Magtrabaho ng takdang oras, and yung iba pa po, magkalang sa pagkikitungo sa mga kliyente. So, masyado pong marami po ang ating pananaw patungkol sa moral governance. Sir, I do hope na meron po kayong idea kung sa ating mga katutubo kung paano nila naintindihan itong usaping moral governance na pinapatakbo ninyo, pinapatakbo natin sa BARM. Can you repeat the question, sir? Sir, paano po naintindihan o naunawaan ng ating mga kababayang mga IPs itong usaping moral governance sa BARM? Naunawaan ng mga IPs ang moral governance sapagkat nararamdaman nila yung tulong ng MIPA sa mga indigenous people. At hindi lang ang MIPA ang gumagawa nito. Nararamdaman din ng mga indigenous people ang serbisyo ng iba't ibang mga ministry dito sa BARM. Sapagkat ina-apply na nila yung kanilang mandato. Katulad ng MAFAR. Maraming natutulungan ng MAFAR. Naramdam nila sa baba, sa ground. Ramdam ng mga indigenous people. Sapagkat maraming mga programa, mga livelihood, ang MAFAR na naibibigay sa mga indigenous people. Kaya sa nararamdaman nilang mga tulong, yan na ang good governance at nararamdaman nila. Hindi lang nila naunawaan, ito ay bagus, nararamdaman pa nila yung moral governance sapagkat maraming tulong at umaasa sila at naniniwala sila sa leadership ni Chief Minister Ahud Ibrahim. Sir, mismo kayo po nakakarinig niya, nakaka-observe sa mga kababayan natin?
yung mga kalsada natin, Opo. naayos sa ngayon. Ang iba't ibang mga ministry, nagbibigay ng mga projects sa mga indigenous people doon sa kabundukan. May mga tubig na sila doon. Na ang bar mismo gumawa noon. Yung ibang ministry. So, hindi lang nila naunawaan, nararamdaman pa nila ang tunay na mandato ng buong ministries ng BARM. Talaga masya. Sir, mabalik tayo sa MIPA, no? Dahil ito po ay marching order from our Chief Minister na kailangan his government is a government of moral governance. So, papaano po tumutulong or na tumutugon ang MIPA po sa ayon po doon sa advokasya ng ating mahal Chief Minister? Tumutulong ang MIPA sa advokasya ng ating Moral Chief Minister sa pamamagitan ng moral governance na kung ano ang mandato ng MIPA. Sinasabi doon, to protect, promote, preserve. Pinipreserve ng MIPA ang mga culture, traditions, and belief ng mga indigenous people. At ang kanyang karapatan ay pinipreserve at pinoprotect ng opisina ng Ministry of Indigenous People para matulungan si Chief Minister sa kanyang programa ay ng good moral governance. So, talagang yun yung sinusundan ng ating ministry. Yung to protect, to preserve, and to promote ang karapatan ng IPs, no? And then, by doing that, ay ginagawa ng mabuti yun para po masuportahan yung panawagan ng ating Chief Minister patungkol sa moral governance. Yung mga specific po, sir, na meron ba po ba tayong mga specific na activities o programa maliban po doon sa in general na mandato po ng ating MIPA, ay aside from that ay do we have a specific program or activities that will lead to support the moral governance as promoted by our Chief Minister? Ang mga specific na programa ng indigenous people para masuportahan ang programa ng moral governance ay nagte-training kami ngayon ng mga kabataan para sa agriculture at nakakandak ng seminar on conflict resolution at tinutulungan yung mga affected ng conflict at nagbibigay din ng support sa mga evacuees doon sa affected na area. At yun nga, katulad ng mga seminar on training on carpentry, weaving, and then driving para makatugon sa pang-araw-araw na gawain ng mga indigenous people. Alhamdulillah. Sir, balikan ko yung yung definition yung kanina because yan po yung masyadong marami po yung pagtrabaho ng 4 oras, magaling na magalang na makitungo sa ating mga kliyente, pag-alaga sa property ng Bangsamoro, magkatanungan na paglilingkod, hindi gagamitin yung yung power sa sariling kapakanan, hindi itong matanggap ng suhol, and then dapat gamitin yung ating talino at kakayanan upang maiangat ang BARM. So yan po yung inyong pananaw, sir. Kung ibabalik po natin ito sa MIPA ay ito po ba o paano po ito nagagawa, ito mga inyong pananaw mismo dito po sa ating ministry po? Bilang isang executive assistant, tinutulungan ko si minister na ang lahat ng mga empleyado na ang kanilang trabaho, duties and responsibility dapat nakaangkor doon sa moral governance. At kami na mismo bilang head
ang magpapakita ng good example para masundan ng mga empleyado ang tinatawag na good governance, katulad ng mga moral governance, katulad ng sinabi ko kanina, na trabaho ng maaga o sobra sa takdang oras kung kinakailangan, magalang ang pakikitungo mo sa iyong mga kliyente. So magpakita ka ng good example para masundan ng iyong mga subordinates. So, ibig sabihin ay kayo mismo munang gumagawa. Kayo po ng mga nasa mataas na posisyon upang masundan yun ng unang-una doon sa kasama natin mga empleyado and then doon sa ating mga kliyente. Tama po ba, sir? Kinakailangan may papakita ng mga nasa taas upang magsilbi sila as good example. Sabagat kung ano yung puno, ganun din ang bunga. Kung maganda ang puno, maganda rin ang sanga o ang bunga niya. Kaya't magpakita ka ng magandang example para ito ay matularan ng iyong mga kapwa empleyado sa MIPA. Sige po, sir, babalikan natin yan yung usaping pagpapakita ng isang example po para tayo maging huwaran po ng iba pang mga empleyado sa bar. Babalikan natin yan, sir, pagkalipas ng isang minuto. Mga bangsamoro, huwag kayong aalis dyan. Astagfirullah, amani badu. Panunan ba si katamanan tanu? Niyaden ikapasa nga kabaguyag. Dili naman na makapangagi mga wata niya. Mapasang din inyag katamanan. Makalido sa ginawa kadatanog kataw sa mga ukit at kadsalinan na kadamanan tanu. Uwe ba ina ni Bado? Oged na sabot ka man ka sa kibuman na galido mo na bunali ginawa ko ka. Dalakod na bunal ka to so kita ka bangangawid. Oged na sumalik taman sa limuno Allah. Kaya importante na nagkanata mong padalan sa kapangilita sa ukita kabaguyag tano. Amani badu, nakinagnan ka ibitialasan sa radio station, pamalisa ka kuna, maanaadin kun programa ng mga opisina sa BARM, abamando sa bagua ukit at kabamumulan ng mga talyawid, ando ukit at kabangin sada, liyukun lo na pagtabang silan sa mayaba sa lakitan wanya pa ka nasisita. Aw na, inanibudo alhamdulillah, ngindan ikapya o adan makadabang sa lakitan, mas laapadambilan sa kapaguyag. Labi din sa mga ilmo apakapamando nilan sa lakita no. Ama ni Badu, nakinag ko nasaguna na silan din ibagangay siya sa mga kadalpan, kabanganggat silan ando bamando sa ukit at katamanan na kapya na kabaguyag no sakita no ang mga bangsamoro. Inani Badu, na magsamapita inshallah na banay tano gumadam. Kamamong tano ando makikinag tano sa ipamando nilan sa lakita no. Sa tamambo, inanibado na pagkakatan ko iniya sa pagaway tanuan niya, kaano mun silang gataw. Uway ama ni Badu, banay kagamanat na kaandutan no makapamula sa timpo aday tay pamula sa guna. Sa ama ni Badu, natabangan ko sa andaw itama na magaga ko. Kaando dili din gan malidoy ginawa ta sa ukita umanggay akabaguyag tanu. Na ando sa meto ama ni Badu, na si dato ando si bayan niya na inshallah na makapangagi din silan. Back, mga bangsamoro, sa ating last segment po ng Road to Moral Governance. Sir, mabalikan ko konti kasi very interesting po yung kung paano natin isinisabuhay po yung moral governance as instructed or marching order ng ating Chief Minister, particularly po sa Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Bilang karagdagan sa suporta ng moral governance ay ang sarili mo na mismo ang gawin mong model ang iyong sarili at mahalin mo ang iyong kapwa, hindi lang mga indigenous people, pati na rin ang kapatid nating mga Muslim, pati na rin ang kapatid nating mga Christians, lalo-lalo na sa kapatid nating Muslims. Tayo ay magkakapatid. So ang inyong ninuno ay si Tabunaway, sa amin si Mamalu. So, bakit pa tayo maglaban-laban? Kaya't magkaisa tayo na pinaghirapan natin, nag-struggle tayo ng mahabang panahon upang maiayos natin ang BARM. Ngayon ay ibinigay na sa atin, tulungan natin si Chief Minister sa kanyang moral governance para tayo ay maganda ang sitwasyon ng ating bansa, lalo na ang ating BARM, itong region na ito. Tulungan natin si Chief Minister. At huwag tayong gagawa ng hindi kanis-nais laban sa
BARM sapagkat ang mga kapatid natin Muslim ay nagpapakita na ng kagandahan. So, bilang isang indigenous people, ay sundin natin yung kanilang tinatahak. Sapagkat alam ko si Ustad Ibrahim, yung nga isang Ustad, maganda ang kanyang ginagawa, sundin natin ang kanyang sinasabi sapagkat hindi siya maaring magkakamali. Ako na rin ay bilang isang pari din, ay hindi naman po pwedeng hindi maganda ang aking gagawin or hindi maganda ang aking sasabihin sa aking kapwa. Hindi kailangan kay Allah tayo o sa Diyos tayo nakatuon upang maganda ang ating trabaho sa BARM. Sir, isama kayong pare, tama ba ang pagkarinig ko? Yes, isa po akong pari at ako po ay maswerte na makapaglingkod sa mga kapwa ko indigenous people. I see. So isang ano po, medyo moral governance, ano po yung pananaw po ng simbahan po? Patungkol po sa usapin moral. Importante po to na tanong kasi usually yung mga audience natin dito na mga Muslim ay kinukonsider nila yung moral governance as an act of worship. So very interesting kung ano po yung pananaw po ng yung religion po na kung saan tinatahak niyo po sa ngayon. Bilang isang pari po. Bilang isang pari, ang kanyang laging itinuturo sa kanyang mga membro, at ako rin naman, bilang isang indigenous people, lagi kong tinuturo ang kabutihan. Okay. Sa tao. Yung moral. Yung moral. Sabi ko, yung standard norms of living. Ano yung standard norms of living? Sundin mo ang nais ng Diyos para sa iyo o sundin mo ang gusto ng gobyerno para sa mga indigenous people, para sa kapwa natin mga Muslims, sa mga Kristiyano, sundin mo ang pinapagawa ng gobyerno sa atin. Sapagkat mabuti ang tinatahak ng ating gobyerno sapagkat ang kanyang tinatahak ay moral ascendancy. Okay. So walang complication yan, sir. Yung moral governance, walang complication. Walang complication sa simbahan sapagkat pareho ang kanilang itinuturo. Lahat kabutihan. And that's why kayo ay humihiling na sundin natin yun. Sundin talaga natin ang sinasabi ng ating Chief Minister sapagkat wala nang pinakamataas na virtue, sabi nga, yung moral mabuti ka sa iyong kapwa. Okay. So magaling. At least nakita natin yung perspective. Sir, kahit minsan ba ay kayo po, alam ko pare, nagmimisa yan. Minsan ba ay naituturo pa natin sa ating mga mananampalatayang Katoliko o Kristiyano ang pananaw ng simbahan patungkol sa moral governance? Yan ang lagi kong tinuturo sa aking mga nasasakupan na ang ituturo ng simbahan ay moral governance din sa iyong sarili. Ang gobyerno natin ng BARM ay moral governance din ang kanyang tinatahak. So, nasa tamang daan siya ngayon. So, walang complication, sir. Pagtiwalaan natin ang gobyerno ng BARM sapagkat ganun din ang itinuturo ng simbahan ay tahakin ang mabuting daan. So pareho ang gobyerno natin, ang simbahan, ang masjid sa mga Muslim. Yes. So ganun din man ang tinuturo, no? Tulad ng sinabi ko kanina, sir, marami tayong mga naging bisita dito na mga kababayan. Meron pang mga ustads. So tulad din ninyo ay ganun din po yung kanilang pananaw. Dapat sundin ng gobyerno dahil ito po ay pinag-uutos ng Diyos, ng Allah, na dapat sundin, especially doon sa mga leaders natin. Sapagkat ang mga leaders natin ay sila ay pinili ni Allah, pinili ng Diyos para mamuno dyan sa kanilang mga posisyon. Kaya yung moral governance na tinatahak ni Chief Minister ay yan din ang tatahakin ng mga taong simbahan ay sundin yung pinakatama sa iyong buhay. Sana po. Yun ang pinaka-standard norms of living ay mamuhay ng maayos at may tiwala sa Allah. So, mabuti at nalaman ko po. No? So, it is very, on our part, the Office of Honorable
Dr. Muhammad S. Yacoob. We are very proud that aside from an executive assistant ay meron tayo naging bisita po na isang pare katulad po ninyo. At sana po sa mga susunod ay meron pa po rin tayong matanong. So very very interesting po na makita natin yung pananaw ng relihiyon ukol po sa usaping moral, no? So ngayon na very clear po na yung usaping moral ay hindi lang usaping relihiyon, kundi ito ay usapin din po panggobyerno po, no? Malinaw po yun na sir, no? Yes, sir. Alhamdulillah. Sir, baka meron pa po kaming nakalimutan na itanong at kailangan po malaman ng ating mga kababayan. Bibigyan ko po kayo ng oras, sir. Bilang karagdagan na lang po ay ako po nananawagan sa kapwa ko mga indigenous people sa loob ng BARM na patuloy natin pagkatiwalaan ang gobyerno ng Bangsamoro sapagkat binigyan din tayo ng opisina ng Ministry of Indigenous People, hindi tayo iniwanan. Sapagkat sabi ni Chief Minister, leaving no one behind. Kaya hindi rin tayo iniwanan. Binigyan tayo ng isang opisina na kung saan ang opisina na ito, siya ang mag-aalaga, magprotekta para sa kapakanan ng mga indigenous people. Kaya salamat tayo sa ating Chief Minister at salamat sa BARM. Kaya patuloy natin pagkatiwalaan ang gobyernong ito. At sana ay ma-certify na ni Duterte ang as urgent, ang extension. Sapagkat ang 3 taon ay hindi sapat para ma-implement mo lahat kung ano yung agreement. Kung ano yung agreement. 3 years is only the laying down of the foundation. Then, by extending for another 3 years, ay doon mo na i-implement lahat ng mga programa. Sir, sa inyong kapwa mga nanindihan sa gobyerno, ano po yun yung panawagan? Ang aking panawagan sa kapwa ko nanungkulan sa Bangsamoro government ay tahakin natin ang landas na gusto ng ating Chief Minister, ang moral governance. Katulad ng mga sinabi ko kanina, i-identify ko na kung ano yung moral governance. Kung i-identify, kung bigyan natin ng meaning, yung moral is, it is the standard norms of living. Kung ano yung standard ng living natin, ay yun ang moral governance. Huwag na tayong liliko-liko ng daan, takil lang natin yung mabuting daan na inaasahan sa atin ng ating Chief Minister. Sir, huling panawagan na lang. Doon sa mga kapatid mo mga Bangsamoro or mga Muslim, ano po yun yung panawagan? Ang kapatid kong mga Bangsamoro, sapagkat si Ustaz, ang ating Chief Minister ay isang Ustaz nga, isang pari, ay sundin natin, mga brothers kong mga Muslim, na ang ating Chief Minister ay napakabait na tao. Kaya kung ano yung kanyang sasabihin sa atin, ako po'y naniniwala, totoo yung kanyang sinasabi. Hindi siya maaaring makakamali. Taki natin ang kanyang panunungkulan na kaangkor sa moral governance. Okay. Sir, talagang gustong-gusto ko pong marinig yung inyong, lahat ng inyong pananalita po. Kung kaya't bago po tayo mamamaalam sa ating mga viewers, ay inyo pong huling pananalita at pamamaalam sa kanila. Bilang huling pananalita, muli nananawagan po ako sa aking kapwa indigenous people sa loob ng BARM na ibigay natin ang ating full trust and confidence sa leadership ng sa gobyerno ng Bangsamoro, sapagkat nararamdaman na natin ang mga programa hindi lang ibinibigay sa mga kapatid nating Muslim, na mga Christians, ngunit nararamdaman na natin ang mga proyekto ng mga iba't ibang ministry sa loob ng BARM at nararamdaman ng mga indigenous people. Kaya muli nagpapasalamat kami
sa ating Chief Minister sapagat binigyan tayo ng opisina ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs na kung saan lahat ng mga issues and concerns ay bilang moral governance, ipapatupad po namin yung mandato ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs sa pamumuno ng ating Minister Emiliano U. Ulama. Sir, Father, si Father Filino V. Samar, yun na po yung kanyang huling pananalita at ang kanyang pamamaalam po sa atin lahat. And then, ulit-ulit po siyang umaapila tungkol po doon sa kanyang gusto na sundin po natin ang ating gobyerno, ang ating Chief Minister po, dahil according sa kay Sir ay damang-dama na po natin yung tulong po or yung mga ginagawa po ng ating gobyerno, hindi lang po sa mga Muslim, hindi lang po sa mga Kristiyano, bagkus pati na rin po sa ating mga kababayang mga IP. So Sir Filino, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak po by the authority of the Honorable Minister, Honorable Milanio Ulama. Kayo po ay nandito at nabigyan po ng linaw ang tungkol sa usaping MIPA or Ministry of Indigenous Peoples Affairs po. At nasabi sa atin kanina, Sir, na ang primary mandate po nito ay to protect and to promote and even to preserve yung karapatan at kultura, tradisyon ng ating mga kababayang mga IPs. At sinabi rin po si Sir na marami po silang programa po sa MIPA in spite na wala pa po yung IP code or Indigenous Peoples Code, ay marami na po silang mga programa tulad na po ng financial assistance, medical assistance, educational assistance, bureau assistance. Meron pa po silang mga relief and medical outreach. And then sa kasalukuyan po ay ginagawa din yung Indigenous Code, no? Sa katunayan po ay nasa second reading na po kung saan ay itong Indigenous Code na ito, Indigenous Peoples Code na ito ay doon po napapaloob yung full bundles of rights. And then nasabi rin ni Sir kanina ng ating panauhin na kung saan ay hindi lang po programa yung kundi marami na rin po silang mga accomplishment mo, tulad po ng mga legal assistance. At sinabi sa atin na meron tayong mga kapatid, mga kababayan na napadpad sa Maynila dahil po sa maling recruitment po, at yun po ay agad-agad na natugunan po ng ating ministry. Nagkaroon din sila ng mga relief distributions and doon sa mga issuance of certification of tribal marriage na binabasbasa nung paduan according sa kay Sir, no? Sa kay Father. And then doon po sa tribal membership, interesting na pag nagkaroon ka ng tribal membership ay mayroong mga privileges po na nakukuha ng ating mga kapatid na mga IPs. And then tumutulong din po ang MIPA, very active in terms of resolving conflict. And then nagpapatayo sila ng mga tribal hall. And then sa kasalukuyan po din ay meron din mga trainings on livelihood in partnership with TESDA po ng MBHTE. And then nakita rin natin, sinabi din ni Sir kanina, ang West Forward ng MIPA ay of course additional staffing po. And then yung IP code, inaasahan po na ito po ay maipasa bago po magtatapos ang taong 2021, inshallah. Tinanong natin si Sir, very interesting. I really like yung sinabi niya na kung ano yung kanyang pananaw sa moral governance, and then nagbigay po siya ng definition na this is the standard norms of living, and then nag-elaborate po siya ng mga napakaganda na isabuhay po ng isang empleyado ng gobyerno, tulad po ng pagtrabaho sa takdang oras, and then doon sa mabuting pakikitungo doon sa mga kliyente natin, hindi lang po sa MIPA kundi across the ministries of BARC, ay inaasahan po natin na nakikita natin ito. And then pag-aalaga ng mga property ng Bangsamoro, yun bang wag nating sirain, yung mga makatarungang paglilingkod or tapat na paglilingkod, hindi gamitin ng pangsarili, kapakanan yung ari-arian ng gobyerno. And then yun din, sinemphasize ni Sir na hindi po tatanggap ng suhol. And then of course gamitin ang talino at abot ng makakaya.
sa paninilbihan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yun po yung kanyang pananaw po patungkol sa moral governance. Then sinabi din ni Sir kanina na, nararamdaman ng ating mga kapatid na IP ang serbisyo ng gobyerno, ng BARM, no? So, hindi na po natin babalikan yun. Masyadong marami po at naniniwala tayo na yung mga sinasabi ni Sir ay nararamdaman ito ng, in fact, hindi lang according kay Sir, hindi lang ng MIPA, kundi ang iba't ibang ministry din po ng BARM ay nararamdaman po yung serbisyo ng ating mga kababayan or ng ating gobyerno. And then panawagan ni Sir bago nagtapos ay of course gusto natin yung mahalin ng kapwa. Sabi ni Sir, alagaan natin itong na-achieve natin na itong struggle ng Bangsamoro, struggle ng IP na ngayon ay nakamit na natin, andyan na yan, kaya pagbubutihin natin. And then dahil sa nagbigay pa si Sir ng tayo po ay isang isang ninuno, no? Apo Tabunawe and Apo Mamalo, yun po ay magkapatid. And then interesting din yung sinabi ni Sir na dapat po ay sundin po natin ang ating gobyerno. And then lastly, na final words na nabigay sa atin ni Sir ay laking pasasalamat po nila dahil nararamdaman nila yung sinasabi ng ating Chief Minister na dapat walang maiwan, walang iwanan. So kung kaya't very inclusive itong gobyerno natin na pinapatakbo ng ating mahal na Chief Minister, Honorable Ahod Balawag Ibrahim. And then sa katunayan ngayon, binigyan ng opisina ang ating mga kapatid na mga IP, sariling opisina, lahat-lahat po ay pinoprovide para po maramdaman at makita yung patas po na pamalakad ng ating gobyerno. So, alhamdulillah, mga kabaybayan, mga kabangsamoro, again, help me extend our thanks to our very own guest this afternoon, Sir and Father Felino V. Samar. And of course, maraming salamat din po kay Honorable Milanio Ulama sa kanyang pagtugon po sa ating imbitasyon. At bago ang lahat din po ay pinapasalamatan natin ang lahat ng ating mga viewers, maging sa YouTube at saka sa Facebook. And then sana po magkikita po tayo sa susunod na mga episodes nito, no? Ang ating mga MLC sa iba't ibang lugar ng SPMS. And ang aking mga kasamaan sa opisina, sa ngalan po ng opisina ni Dr. Muhammad Ace Yacob, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at hanggang sa muli ay magkikita po tayo. Hanggang dito na lang. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sir, maraming salamat. Okay.